ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya ay nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya." Sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako ay nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di, gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupong lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. morning, Father. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang kwento ng kakaibang pananampalataya ang ating nasaksihan. At nasaksihan din ni Jesus mula sa isang kapitang Romano sa ating ebanghelyo. Sabihin nga po ninyo, pananampalataya.
Kakaiba dahil namangha si Jesus. Dahil sabi niya, hindi siya nakakita ng ganon kalaking pananalig. May tatlong bagay ang tinuturo ng pananampalataya ng Kapitang Romano. Tatlong bagay. Una, sa pananampalataya na ibababa ang tao. Sabihin nga po ninyo, na ibababa. Narinig natin kung gaano kataas ang Kapitang Romano. Siya ay may nasasakupan at may mga kawal. Sabi niya, kung sasabihin niya sa kanyang mga nasasakupan, humayo ka, ano nangyayari? Humahayo sila. Pag sinabi niyang halika, anong nangyayari? Lumalapit sila. Pag sinabi niyang gawin mo ito, ano nangyayari? Ginagawa nila. Ganyan, kamakapangyarihan itong Kapitang Romano. Siguro, no? Pag sinabi niya doon sa kanyang mga kawal na sumigaw kayo, anong gagawin? Sisigaw. No? Kasi makapangyarihan. Ganyan kataas na uri ng tao, masasabi natin itong Kapitang Romano. Dahil siya'y makapangyarihan, siya'y maimpluwensya at magaling. Tinitingala ng lahat at sinusunod ng lahat. Sa panahon natin, sino lang ba yung ganon? Yung tinitingala ng lahat, sinusunod. Hindi ba yung mga matataas na tao, yung may kapangyarihan, yung may pera, o di ba? Pag may pera, kahit anong paggawa sa iyo, gagawin mo, tama? Di ba? Kasi tinitingala mo. Mataas na uri ng tao. Pero gaano man kataas ang Kapitang Romano nang dahil sa kanyang pananampalataya, nagpakababa siya. Dahil alam niyang walang panama ang kanyang kapangyarihan. Walang sinabi ang kanyang pangalan. Walang sinabi ang kanyang kayamanan para mapagaling ang kanyang alipin. Ganyan na nagagawa ng pananampalataya na ibababa ang tao. Kaya nga sa simbahan, pantay-pantay tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Bakit? Lahat tayo pulubi sa harapan ng Diyos. Kaya nga, lahat tayo luluhod. Lahat luluhod. Lahat lumuluhod. Lahat naninikluhod. Lahat humihingi. Kahit anong yaman ng tao, pag nagkasakit, di ba? Pantay-pantay tayo. Pare-parehas tayong humihingi sa Diyos. Pare-parehas tayong nananampalataya, nagdidebosyon. Wala eh. Walang mataas. Walang makapangyarihan. Walang mayaman. Sa pananampalataya na ibababa ang tao. Pangalawang naituturo ng pananampalataya, sa pananampalataya na ilalapit sa Diyos ang tao. Sabihin nga po ninyo, na ilalapit. Ano yung una? Na ibababa. Ano yung pangalawa? Bilis yung makalimot talaga, no? Na ilalapit sa Diyos ang tao. Ito ang unang ginawa ng Kapitang Romano nang makita niyang pumapasok si Jesus sa Capernaum. Siya ay lumapit at nakiusap. Lumapit at nakiusap. Ganyan ang taong may kailangan. Siya ang unang lalapit. Di ba? Siya ang unang aabot. Kaya nga kahit malayo ang tirahan nitong Kapitang Romano, pinuntahan niya at nilapitan niya si Jesus. Ganon, di ba? Pag ikaw may kailangan, ikaw ang lalapit. Ikaw ang may kailangan eh. Ikaw ang unang aabot. Ikaw ang pupunta. Hindi yung ikaw pa yung pupuntahan, ikaw na nga may kailangan. Di ba? O, ikaw na nga may sakit,
ikaw pumunta sa simbahan. Father, hindi na ako makapunta. Ayun. No? Kasi nung malakas, ayaw mong pumunta. Hello? 'Di ba? At itong nagawa at nagagawa ng pananampalataya sa tao ang makalapit sa Diyos. Walang lumapit sa Diyos at humiling ng hindi nanampalataya. No? Wala. Lahat ng humihingi, biglang nagkakaroon ng pananampalataya. Lahat ng nangangailangan, biglang lalapit. Dahil ang kanyang pananampalataya ang dahilan ng paglapit ng tao sa Diyos. No? Kaya nga, ganun tayo, di ba? Pag mamamatay na, tatawag na ng pare. Di ba? Bigla nang lalapit sa Diyos. No? Pag may sakit na, bigla nang kailangan ng Diyos. Pero nung malakas, ayan, daan-daan lang. No? Nung malakas, ayan, no? Sugal-sugal lang, tambay-tambay lang. No? Di ba? Ganun eh. Oh. Kasi may kailangan. Pero kahit ganun, alam yan ng Diyos. Sa huli, dahil sa pananampalataya, nakakalapit ang tao sa Diyos. Kaya nga, para sa Kapitang Romano, ano sabi niya? Hindi na kailangan ni Jesus pumunta sa kanilang bahay para mapagaling ang kanyang alipin. Ano sabi ng Kapitang Romano? Sapat na ako ang lumapit. Sapat na akong pumunta sa iyo dahil nananampalataya ako sa iyo. Di ba sabi niya, hindi karapat-dapat na pumunta ka sa aking tahanan. Ang galing, no? Kasi sapat na siya yung lalapit. Hindi ikaw, Panginoon. Ako lalapit sa iyo. At ganyan ang pananampalataya na ilalapit sa Diyos ang tao. At panghuli, pangatlo, sa pananampalataya, nababago ang buhay ng tao. Sabihin nyo nga, nababago. Ano yung una? Naibababa. Pangalawa, nailalapit. Pangatlo, hindi lang ang alipin ng Kapitang Romano ang gumaling. Sino pa yung gumaling? Yung biyanan ni Pedro at yung lahat ng dinala kay Jesus na inaalihan ng demonyo. Nang dahil sa kanilang pananampalataya, agad nagbago ang buhay nila. Yung biyanan nang gumaling, anong ginawa? Nagsilbi kay Jesus. Kumbaga, nag-serve. O anong tawag natin sa mga nagsaserve? Naglingkod. Server. O, kaya nga itong mga server natin na to, pinapupunta ko kayo. 'Di ba? Magsimba kayo. Yan yung ibig sabihin nun eh. Kayo yung lalapit kasi kayo ang may gusto. Intindihan nyo? Yun ang ibig sabihin. Hindi ko kayo pinagsisimba para pagtripan lang. No? Dahil sinasabi ko, yan ang magdadala sa inyo para mabago ang buhay. Hindi pwedeng serve-serve ka lang, paglabas, balik sa dating buhay. Hello? Hindi pwede. Lahat tayo, dapat nababago ang buhay nang dahil sa pananampalataya natin. Yung mga inaalihan ng demonyo, nang pagalingin ni Jesus, nawala yung kanilang sapi at nagsimula muli sa bagong buhay. No? Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Inaalis yung ating sapi. Tingnan mo yung katabi mo. May sapi ba yan? No? Minsan lang, Father, nasasapian. Talaga naman, kahit naman ako, sinasapian din eh. No? Pero nang dahil sa pananampalataya natin, nang dahil sa pagdarasal natin, nang dahil sa pagsisimba natin, nawawala yung sapi natin. 'Di ba? Kung hindi tayo nagsisimba, kung hindi tayo nananampalataya, siguro ang dami ng demonyong nakasapi sa atin. Yun nga nagsisimba, sinasapian pa eh. Di lalo na yung hindi nagsisimba. 'Di ba? Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Nababago ang buhay ng tao. Alam niyo po, ako,
nagsimula bilang ordinaryong nagsisimba lang araw-araw. No, araw-araw ako nagsisimba. Kahit nung college ako, kahit walang misa sa aming eskwelahan, no, araw-araw akong dumadaan doon sa chapel. No? At hindi ko alam na buo ang pananampalataya. Kakasimba lang, kakadasal lang. Oh, minsan naman, di ba? Ano ba nangyari? Nagsimba ka, parang wala naman nangyari. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Naiipon yan. Hindi mo alam kung ano nababago sa'yo. No? Kakasimba, naging server ako ng parokya. No? Sabi ng parish priest ko, okay, mag-serve ka na. Total, matatanda na yung mga nagsisimbang kasama mo, hindi makapagbasa. O di, ako naman, araw-araw naman nagsisimba, nag-serve na rin. At kakaserve, nadala ako hanggang pumasok ng seminaryo at naging pare. Sino makakapagsabi ng dahil lang sa pananampalataya? Kaya kung gusto mong mabago ang iyong buhay, ang susi ay pananampalataya. Mga kapatid, hindi natin matatawaran ang kayang gawin ng pananampalataya sa tao. Dahil kaya nitong ibaba, ilapit sa Diyos at baguhin ang buhay ng tao. Amen. Amen.